Ilang banyera yung kinuha? 2 tulinada po. Ba, marami yun. Tonelada, marami yun. Ng isda ng 5 araw, 6 na araw, uhulihin nyo, kukunin nyo pa yung isda. Correct, sir. Hindi na siguro makatao yun. Totoo ba na kinukumpis ka pa yung isda na nahuli nyo? Yung nakahuli kayo ng 2 banyera o 3 banyera na isda, i-confiscate pa yun? Opo. Bakit? Yun ang hindi po namin alam. Yun ang penalty dahil wala kayong certificate, hindi kayo rehistrado sa Marina. Kung Ang ano daming pangingisda tayo na nangangailangan ng inyong tulong. Ang lumalabas, napakarami yung requirements, balik-balik sa Maynila, ubos na yung 6 na toneladang tambakol na kinita nila. Tapos ang requirements, ang dami, ang tagal ng proseso, ang tagal pa nung pag-release. Tapos pag hindi na-release yung certificate, huhulihin pa sila. Hindi na sila makakapangisda, gutom yung pamilya, wala tayong isda sa palengke. So, pag hinuli kayo, kukumpiskahin yung inyong isda, banyera na pinaghirapan ninyo, pati banyera kinuha o wala nang iniwan sa inyo. Baka binigyan, magbigay ng permit, babawiin yung isda, ganun ba? Paano nangyari dito? Kuan lang po, yung... Kuka na lang po kami. Papauwi na po. Ibigay nyo naman yung isda. Po. Pagod nyo. Nahuli na po kami. Wala po kaming magawa. Teka muna. Oo. So, kinuha yung pinaghirapan ninyo, wala kayong mauwi sa pamilya ninyo. Opo. Wala kayong paninda. I have several concerns coming from the fishermen here, Tama. as well as the other fishermen not present Right, here. In fact, I have a petition here, several pages. Ang sinasabi nila, related din sa hearing natin ngayon, hirap na hirap daw sila makakuha ng certificate sa inyo, ng fishing vessel certificate. Una, wala kayong opisina sa Zambales. Pangalawa, pabalik-balik lagi sila. Ang tagal daw ng proseso ng dokumento, kaya lagi sila nahuhuli. So, this is a signed petition coming from several fishermen in Zambales. Nakapirma, bibigyan ko po kayo ng kopya. Saan ho ang pinakamalapit niyong opisina? Sa Maynila pa? Thank you very much, sir. Pero ang ating pong opisina kasi dati po meron tayo dyang regional na satellite na wala na. Saan? Malapit? Manila na po eh. And meron tayong isa pang office, Region 1 sa La Union naman po yun. Ito nakapirma dito, mahigit 70 mangingisda Sir, kunin ko yung mismong listahan. na makakaluwas ng Maynila. Okay, saan ba opisina nyo, sir? Sa central office po, nandito lang tayo sa port area lang po. Malayo yun sa kanila. Yes, sir. Mahirapan tong mga ito lumuwas ng Maynila. Mamaya na kung pupunta kayo doon, may mobile office kayo. I-request ko po kung pwede ng mobile registration, puntahan mismo dyan sa area na yan. Kung Ang ano daming pangingisda tayo na nangangailangan ng inyong tulong. Ang lumalabas, napakarami yung requirements, balik-balik sa Maynila, ubos na yung 6 na toneladang tambakol na kinita nila. Tapos ang requirements, ang dami, ang tagal ng proseso, ang tagal pa nung pag-release. Tapos pag hindi na-release yung certificate, huhulihin pa sila. Hindi na sila makakapangisda, gutom yung pamilya, wala tayong isda sa palengke. Okay, we understand the dilemma po and we will raise that issue po sa top management. But ang masasabi ko po, i-recommend natin na magkaroon po sana ng kahit satellite doon, registration ko ano po ang kailangan nila doon. So we're now referring to the safe manning certificate, the fishing vessel certificate, na nagko-comply sila pero ang layo nung pupuntahan, lulubas pa ng Maynila, mag-hotel pa sila dito. Duly noted, sir. Again, i-refer po namin kung pwede natin ma-process yan sa on-site sa region po mismo, satellite kung pwede. Nagawa na ba yung satellite office? Meron po tayong may mga satellite offices dati po, kaya lang sabi ko nga, hindi po. Sa lugar na yan, dati po meron tayo sa Clark yata po yun, kung di ako nagkakamali. Pero nakisarado na po eh. Bakit sa Clark? Ang dagat nandun sa sa Zambales. Take note po ako dun sa mga question niyo po, sir. Hindi ko na po Copy of this, Yes, sir. pero- Thank you very much. Sa budget hearing, tatanungin ko yun sa inyo. Ipaparating ko po dun sa... Yes, sir. Umattend ka sa budget hearing, yun ay tatanong ko. Sige, sir. Naka-record naman tong Yes, sir. usapan dito eh. So siguro dapat lumapit kayo sa mangingisda. May problema tayo sa food security. Nag-aangkat pa tayo ng isda. Hirap na hirap si Bipar kung saan manghuhuli ng isda.
Kayo naman, pinahihirapan niyo yung mga isda na makakuha ng permit. Para kayo yung ano dito, para kayo yung LTO, LTFRB. Di ba? Sila. Kung wala kayong, matanong ko yung isang mangingisda dito, kahit sino, volunteer, sino yung Michael Ann, di ba pangarap mo rin magkaroon ng sariling bangka na lumalabas? Kung sakali man po. So ngayon, nakikisakay ka lang, Opo. doon sa isang malaking bangkan, ikaw yung naglalayag, kasama sa 8 nga, inakwento mo. Ano kaya sa mga usapan ninyo ang dahilan bakit na kayo ay nakikisabay lang sa maliliit na bangka, mahirap kumuha ng permit, nakaharap nyo na ba yung Marina sa Zambales? Hindi ba po? Ngayon nakilala nyo na itong mga to. Ngayon ko lang po nakilala. Kaya hihingin natin ng mga calling card dito. Isang bagyong calling card nila dyan eh. Pamimigay natin sa inyo. Ngayon nyo lang sila nakaharap. Sa Zambales, may alam kayong Marina? Wala po. Sa La Union? Wala rin po. Ay yung Clark daw. Sa Clark. Hindi ko rin po alam. Wala, hindi mo alam. So, lahat kayo nagluluwasan ng Maynila para kumuha ng permit, certificate. Opo. Ayun ang mahirap. Yun ang mahirap. Ayun ang mahirap. Bakit sa Clark nga naman, sabi ni Senator Padilla, aeroplano nandun sa Clark. Wala naman dagat doon. Anyway po, ang alam ko po sir, ang regional offices natin nagko-conduct ng mobile registration yan. In fact, alam ko itong involved na vessel po na to, nakaregister yan sa Marina, Central Office, NCR. But nagko-conduct naman po sila ng mobile registration. Pumupunta po sila kasi. Wala raw. Ilang taong ka na nangingisda? 20 years na po. 20 years. So. Ngayon mo lang nakita sila? Opo. Ayan yung mga tiga Marina. Sir, enforcement service po kami. Iba po kasi yung Kaya nasa kami registration. authorized ka kanina eh. Yes sir naman po. Yes sir. Pag malakas ang loob niyo upo dyan, authorized kayo, di ba? Yes sir. To speak for and on behalf of Marina. Di ba? You're correct sir. Kaya kayo nakita nitong mga mangingisda natin na kumukuha ng isda, laman dagat, pagkain nyo rin. So I think it behoves upon Marina to really branch out to other regions para makapaglingkod kayo sa tao kaysa dito lang tayo magpapangipangita sa hearing. Bibigyan ko namin ng kopya nito. Pakibigay sa administrator ninyo. Thank you very much sir. Yes sir. Isang tanong na lang kay Mr. Michael Ang. Pag kayo ay hinuhuli dahil hindi ayos yung inyong certificate, kayo hinuhuli dahil wala kayong certificate galing sa Marina, nahihirapan kayong kumuha ng certificate, totoo ba na kinukumpis ka pa yung isda na nahuli nyo? Meron po kaming nabalitaan po dating bangka. Walang certificate dahil walang nahihirapan mag-register sa Marina, yung nakahuli kayo ng 2 banyera o 3 banyera na isda, i-confiscate pa yun? Opo. Bakit? Yun ang hindi po namin alam. Yan ang penalty dahil wala kayong certificate, hindi kayo rehistrado sa Marina. Opo. Ayan, taga mo na Marina, napabalik ako rito. Bakit nahirapan silang magrehistro kasi malayo. Luluwas pa ng Maynila. So ang penalty, pag nahuli sila na wala yung permit nila, i-confiscate pa yung 2-3 banyera na ilang araw nilang pinaghirapan. Saan nyo dadalhin yung isda? Tambako, lapu-lapu, saan dadalhin nyo? Specifically and categorically deny po yung ginagawa. Kung allegation na kinukuha po yun. For the record, Kawawa na sila. Correct. Hindi makaluwas ng Maynila, ng isda ng 5 araw, 6 na araw, uhulihin nyo, kukunin nyo pa yung isda. correct sir. Hindi na siguro makatao yon. Hindi po talaga makatao yun. May specifically and categorically deny kung meron pong ganyang allegations kay Marina po But meron po tayo kasing ibang tao on the ground. Not only, kasi po ang Marina naman po nasa opisina, very seldom na bumabayan sa port areas natin. Enforcement At Correct po. Correct po. Pero hindi naman po yan araw-araw na nandoon sa puerto. May mga ibang tao po dyan sa puerto. Kaya kung pwede natin clarify, Marina ba o hindi? Mr. Michael so pag hinuli kayo, kukumpiskahin yung inyong isda, banyera na pinaghirapan ninyo, pati banyera kinuha o wala nang iniwan sa inyo. Baka binigyan, magbigay ng permit, babawiin yung isda, ganun ba? Paano nangyari dito? Kung lang po, yung... Kuka na lang po kami. Papauwi na po. Ibigay nyo naman yung isda. Po. Ay pagod nyo. Nahuli na po kami. Wala po kaming magawa. Teka muna.
So, kinuha yung pinaghirapan ninyo, wala kayong mauwi sa pamilya ninyo. Opo. Wala kayong paninda. Marina, Again, sir, we categorically and specifically deny. And if there are allegations against specific po kay Marina, we will not condone that. We will definitely go against the Marina personnel who are doing those allegations po. So, for the record, sir, very seldom ang Marina po on the ground. Again, meron po tayong mga, I don't want to state names, pero meron po tayo iba kasing regulatory agency na nandoon on the ground. referring to I don't want to refer to anyone, sir. Basta po, sa amin po, if that allegation pertains specifically kay Marina, we specifically and categorically deny. And if there is a specific complaint against any Marina personnel po, kindly refer niyo po sa amin. We will go against them and investigate and impose the necessary penalty if necessary po. Asek Yano. Thank you, Mr. Chair. There are concerns raised against our attached agencies. These have been duly noted, and we will liaise with the Marina to address these concerns. Thank you, Mr. Chair. Kawawa naman yung mga mangingisda. Sila yung nagpakahirap mangisda. Bagyo, mainit, lahat, kababangga pa. Tapos yung kanilang nahuling isda, kinuha lahat pati banyera. Dahil walang certificate galing sa Marina. Ang hirap naunawaan na ho lahat siguro ng mga nakikinig ngayon yung inyong mga pinagdaanan. Pagbalik nyo sa Zambales, mangingisda kayo, sigurado wala kayong permit pa. Ito na, mahuli-uli kayo, kukumpiskahin pa yung isda ninyo. Ilang beses naranasan mo yan, Michael? O nung narinig mo na may ganyan? Isang beses pa lang po. Ilang banyera yung kinuha? Dalawang tulinada po. Ba, marami yun. Tonelada, marami yun. Hindi kayo nagreklamo na? Reklamo dati po yung nahuli. Ito yung mothership, yung malaki na. Opo, yung malaki na po. Kinumpis ka na lahat yun. Kalahati po. Kalahati. Nagtira naman ng kalahati. Opo. Bakit anong sabi? 50-50 na lang. Kailan nangyari to? So, may 2 years na rin siguro po. Tagal-tagal na rin po. Ang hirap nun. Kahit 50% ng effort nyo, kinuha pa. So Marina, you should take note of that and siguro address, perhaps the root cause of all of this is the inability and difficulty of securing a certificate because you do not have a field office in Zambales or in Subic or in areas where fishermen thrive. Noted on that concern, sir. But again, just for the record, we specifically and categorically deny any allegation of confiscation of Lahat ito, any... Yes, sir. under oath lahat ito eh. Correct, sir. And I am also under oath, sir. So, kung meron po silang specific allegations against any specific Years ago. Marina personnel, we will take note, we will go against those person, investigate, and impose the necessary penalty if necessary, if found true, kung ano po yung allegations nila. With all due respect sa mga fishermen po natin. In fact, nagpunta rin po kami sa kanila last Sunday, nag-investiga rin po kami doon. Yung sabi niyo po kanina, nabanggit niyo na ngayon lang kami nakita. Specifically, last Saturday po, may mga tao tayong pumunta dito. Sa mga taon to, nakausap sila. Kaya sabi nila siguro kayong dalawa, baka may representative. Kayo ba yung nakaharap Ito po nila? yung, ito pong katabi ko mismo ang specific na Pero ikaw, galing ka ron? Oo. Sorry sir, hindi po. Ayun, ikaw siguro yung tinuturo. Yes, sir. Na kung nagkaharap na kayo. Noted naman po sir. Pero welcome po yung kanilang mga sinasabi naman na Pero complete. siguro sa hearing na ito, wag nyo silang mamasamain. Ay, hindi po. Itong mga mangingisda natin, nilalabas lang nila yung simpatsya nila, Yes, sir. nakatayan sila, binangga sila. Huwag kayong, baka personalin mo na hindi na makakuha to ng mga certificate. Kawawa lalo itong If mga ito. qualified po, wala akong problema sa amin dyan. Nakakapatas tayo dyan. Yes sir. And we are encouraging po, through you po, kung meron po silang halimbawa po written complaints or affidavit na pwede masabit sa amin so that at least we can have a first step to sa investigation ng mga allegations po. Thank you very much sir. Salamat. Mr. Chair. Senator De La Rosa is recognized. Yes, Mr. Chair. Since andyan naman lang yung mga fisherman na sabing kinuha yung kanilang mga isda, baka pwede natin alamin sa kanila kung sino yun. Kung hindi Marina, Coast Guard, PNP, Navy, o sino ba yung mga tao niyan? BIFAR.
Para malaman natin ngayon at masumo natin yung mga tao na yan na walang awa na kukunin yung isda. Sobra naman yan ng mga tao na yan. Mga nandyan naman sila, Mr. Chair, pa-identify natin kung sino. Take note of that, Senator De La Rosa. So, ang gagawin po natin, unless makagawa kayo ng written complaint o yung kakilala mo na may-ari ng vapor na kinunan, paabot nyo sa committee ito, Michael, at sa mga kasama nyo para nang sa ganun, sila naman yung kasuhan natin. Kung sino yung kinutongan kayo ng isda, kinuha na yung pinaghirapan ninyo. Kung makakasubmit kayo ng sulat, liham, sa committee ito, mas maganda. Kahit yung mga kakilala mong naapektuhan na Senator De La Rosa, siguro, ganun siguro. Kasi 2 years ago pa eh. 2 years ago pa. Okay. O kung sino man yun na kalahating barko na yung vapor, yung kinuhang isda. Ilang tonelada yon? Dalawa po yung huli nila. 2 tonelada. So 50-50 yung 1 tonelada hiningi na. Yung 1 tonelada binigay naman. So, padalan mo ng liham ang committee ito para matigil na siguro yung mga ganyang ginagawa? O kung sino yung kakilala mo, kung sino yung kapitan ng barkong yon 2 years ago? Kaya, Michael? Pasasabi, hindi kaya po namin nakilala eh. Ayun. Mr. Chairman, ang importanteng na-establish natin ngayong araw, according to our Attorney Manlapas of the Enforcement Group of Marina, hindi po policy yun. Okay? Hindi policy yun. Hindi. Kung mangyari man yun na, of course, meron naka-violate na regulation ng Marina, pabalik, may huli, may violation, pero hindi kasama sa penalty as a matter of policy ang confiscation ng mga nahuli ninyo mga isda. Hindi kasama yun. May penalty siguro sa regulations, iba. Hindi yung confiscation ng goods. At least nalaman natin ngayon yun, na-establish ngayong araw sa kapwa ninyo mga mangingisda, kung matanong kayo, makwento, masabi na ninyo yun. At pwede na kayong pumalag actually. Pag mangyari ulit yun, hindi naman natin ini-encourage na mag-violate tayo ng marina regulations, but just in case mangyari yun, hindi kasama sa penalty yun na ikukonfiska ang mga na pangisda na ninyo. Okay? So, kasama na sa karapatan din yun kahit nung violator no na kulang sa certificate, hindi pwedeng kumpiskahin yung kanyang nahuli na. Okay, so that's clear. So sana makalat ninyo sa mga organization ninyo yan na gano'n, na part na po ng karapatan natin yun. May mali na rin ginagawa yung enforcer kung siya umihingi man siya kahit na percentage nung nahuli. The mere fact na percentage ang hiningi, medyo dapat nagduda na nga na ano na ito, unauthorized na ito. Hindi na to ordinaryo. So salamat kay Atty. Manlapas for making that clear. And then sinabi din niya na kung sakaling maranasan ninyo ito, bukas ang kanilang opisina na talagang imbestigahan nila kung part ng Marina Group yung mag-abuso ng ganito. Okay? So, at least na klaro natin ngayong araw. Yes, ano, Attorney? Sir, bigay ko po yung specific address ng opisina mismo ng Enforcement Service. They can look for me. 12th floor lang po yan ng Central Office ng Marina sa Port Area, Manila. Any violation na tulad na sinasabi po nila against any particular Marina personnel, you don't need to give me yung specific na pangalan po nila. I can treat it with confidentiality. At least lang po magkaroon ako ng one step towards kung ano man yung sinasabi nila. Para lang na po, siyempre baka naman. Pero we are not condoning any Marina personnel for doing this such kind of thing, especially against our fishermen, sir. Kung ano man po yung maitutulong namin sa ating mga mangingisda, as much as Marina can do, gagawin po natin.